No po? And bilang introduction po natin, para po sa mga nagtatanong ano ba yung Book of Judges, ano bang ibig sabihin yan? Ibig bang sabihin yan, ito po ay parang Supreme Court na nagbibigay ng hatol, no? Nagbibigay ng parusa. Alamin po natin. Now, yung Book of Judges po, yung pangalan po ng Book of Judges, the name of the book, it came from the 8 men, 8 tao, na nag-judge or naging leader ng Israel. Itong 8 na tao nito, they are divinely empowered. May kakaiba silang empowerment na galing sa Diyos. And for the very purpose na i-deliver ang Israel mula dun sa kanilang mga kaaway. No? So ano ba ibig sabihin ng salitang judge? Hindi po ito yung panahon natin na judge ngayon, ano? Na tagahatol. Hindi po. Ang ibig pong ng salitang judge sa original na lengguwahe nila, it means to rescue or to save. No? Kumbaga, ito po ay mga superheroes. Pero superheroes, ano? Super kasi divinely empowered sila. So, yun ang ibig sabihin ng judge, to rescue or to save. Now, ano ba yung purpose? Bakit sinulat yung Judges? Marami pong dahilan, pero ito po yung pinaka-common kung bakit sinulat ang Book of Judges. To show the spiritual condition of Israel. Especially in chapter 2, makikita po natin yung summary ng chapter 2, ay yung pinaka-mensahe po doon, ipinapakilala sa atin sa Book of Judges, these are the new generation that knew not the Lord. Sa panahon ni Joshua, makita natin, sumusunod sila sa Panginoon. Pero, pagdating ng Judges, ito na po yung mga apo na nila Joshua. Hindi sa anak, ano? Sa apo. Nang pagdating na ng mga apo nila Joshua at ng mga sumunod na generation, hindi na sila naglilingkod sa Panginoon. Ayaw na nila sa Panginoon. Kaya yung pinaka-summary ng book, sabi ng Judges 17 verse 6, and Judges 21:25. Yan po yung key verse natin. Ito po yung sinasabi doon. In those days, there was no king in Israel, but every man did that which was right in his own eyes. Ay panahon ng Judges, there were no king in Israel, and ang bawat isa sa kanila, ginagawa nila yung tama sa kanilang sariling pananaw o paningin. Kaya sa Book of Judges, ipapakita sa atin yung kahalagahan ng leadership. Kahalagahan ng tagapagligtas. Kaya ipopoint tayo ng Book of Judges sa perfect Savior. Sa perfect superhero. Ang makikita natin sa Book of Judges are flawed leaders. Bagamat flawed, bagamat sinful, broken, yet gagamitin sila ng Panginoon. Kaya sa Book of Judges, papakita sa atin yung kahalagahan ng Panginoong Hesus, ipapakita sa atin na yung mga leaders ay may mga kahinaan din sila, no? Na hindi dapat tingnan, ang tingnan pa rin yung Panginoon. Kaya, makikita rin natin sa Judges yung sin cycle na makikita natin dito. At mapag-aaralan natin yung first sin cycle sa chapter 1 and in chapter 2. In chapter 1 muna tayo ngayon. Now, ano ba ang mensahe sa chapter 1? Sa chapter 1, makikita natin yung victory and hindi lang basta, hindi naman defeat. Pero yung start ng defeat ng Israel. Pero gayon, ito ang mensaheng gusto nating i-deliver sa umagang ito. God is faithful to His promise. Respond in obedience. So, ito yung mensahe natin sa Judges chapter 1. God is faithful to His promise. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako.
tumugon ng may pagsunod. Bakit yan yung mensahe natin? Kasi one of the sin cycle sa Book of Judges ay ito. The people respond to God's blessings with sin. Ito yung pinakamasakit sa Book of Judges na makikita nyo. Tuwing ang tao ay tumatanggap ng mga pagpapala sa Diyos, sa halip na magpasalamat, sa halip na magpuri, sa halip na sumamba, gagantihan nila ang Diyos ng isang kasalanan. Sa halip na pasalamatan ng Diyos, sasamba sila sa Diyos-Diyosan. Tumatalikod ang tao. So yun ang sin cycle nila. The people respond to God's blessings with sin. Kaya binaligtad natin yung mensahe natin. Napakatapat ng Diyos. Tumugon tayo ng may pagsunod. Sana po, yung pag-attend natin sa unang linggo ng taon na to ay hindi lang dahil New Year, New Sunday, First Sunday, a-attend tayo. Tapos, ang next attendance na po natin ay yung last Sunday of the year. Sana po hindi naman ganun. Kasi ang ganda ng attendance natin ngayon, no, baka may mga New Year's resolution tayo. Si Tatay Albert tumatawa. May mga New Year's resolution tayo na bagong taon, a-attend ako ngayon. Pero next Sunday, absent na. No? Bagong taon, maaga ako ngayon. Pero next Sunday, late na. Alam niyo po yun? Yung first Sunday ka lang active. Tapos magiging active ka ulit sa pinaka-last Sunday na ng December. Grabe, faithful dalawang Sunday lang. Tapos magiging faithful sa araw ng birthday niya. O, diba? Wag naman sana ganon. Sana po matapos po natin. Wag nating gayahin yung mga tao sa Judges na to na pinagpapala ng Panginoon pero ginagantihan ng Panginoon ng kasalanan. Wag po sana yun. Kaya tingnan natin tong pag-aaralan natin kung paano pinakita ng Diyos yung kanyang katapatan sa kanyang pangako. Tingnan niyo po sa verse 1, sabi ng Bible, patay na si Joshua, and came to pass that the children of Israel asked the Lord, saying, who shall go up for us against the Canaanites first to fight against them? And the Lord said, Judah shall go up. Behold, I have delivered the land into his hand. Una, makikita natin yung katapatan ng Diyos sa kanyang pangako sa pamamagitan ng pagtugon niya sa kanilang panalangin. Alam niyo po, ang first recorded na verse ay prayer sa Book of Judges. At yung tanong ng Israel, who shall go up for us against the Canaanites? Kasi patay na si Joshua. Wala na silang leader. Hindi ko nga alam kung talaga bang walang tinrain si Joshua na leader o ganun na nga lang ba talaga? O dapat bang nag-train si Joshua ng leader? Kasi nung namatay si Joshua, alam natin na si Joshua, ang leader niya si Moses. Tinrain siya ni Moses. Kaya makikita nyo, ang assistant ni Moses, si Joshua. Kung babasahin nyo yung Exodus tsaka Deuteronomy, makita nyo, assistant niya lagi si Joshua. Pero nung pinag-aralan natin ng Joshua, wala nang assistant si Joshua. Kaya hindi ko alam kung good ba to or bad ba to. Dapat bang nag-train o hindi? Pero notice, nung namatay na si Joshua, ang tanong nila, who shall go up for us against the Canaanite first to fight against them? And makita natin, ang Diyos, hindi siya nanahimik. Pinatunayan niyang tapat siya. Kahit patay na si Joshua, ang Diyos ay tumutugon pa rin ng panalangin. In verse 2, and the Lord said, again, Pastor, ano ba to? Nagsalita ang Diyos mula sa langit? Hindi po ito yon. Pinag-aralan natin yung Urim and Tumim. Ito yung by lot. Na magtatanong lang sila and the answer is always yes and no. And then, by lot, sabi nga natin, posibleng by dice, na ilalatag yung mga pangalan, tapos kapag dun natapat, yun yung sagot ng Panginoon. So, hindi ito directly na ang Diyos ay nagsalita directly from heaven. Ito po ay by lot na ginagawa po nila. And yung lot na punta kay Judah.
Judah shall go up, sabi ng Panginoon, and behold, I have delivered the land into his hand. So yung katapatan ng Panginoon, makikita natin sa pagtugon ng Panginoon sa kanilang panalangin. That's number 1. Number 2, by delivering their enemies. Yung sinabi ng Panginoon, I have delivered. Bakit? Ano ba yung pangako ng Panginoon sa Israel? Yun yung babalikan natin. Kaya gusto kong maging point natin, God is faithful to His promise. Ano ba yung pangako ng Panginoon sa kanila? That God will give them the promised land. That God will drive out the people into the promised land. Out of the promised land. Kaya sabi ng Panginoon, I have delivered the land into His hand. Verse 4 to 8, kung babasahin po natin yan, nung nanguna si Judah, sunod-sunod yung victory ni Judah. Sabi ng verse 4, and Judah went up and the Lord delivered the Canaanites and the Perizzites. And then ikinwento sa atin mula doon sa verse 7 kung paanong tinalo nila si Adoni-Bezek. And then verse 8, Judah fought against Jerusalem. Take note, yung salitang Jerusalem, hindi pa nila city ang Jerusalem. In the future, magiging city pa lang nila yung Jerusalem, but at this time, not yet. Kailangan nilang sakupin pa yung Jerusalem. And then sabi ng Bible, had taken it, smitten it with the edge of the sword, and set the city on the fire. And then tingnan nyo ulit, and afterward, the children of Judah went down to fight against the Canaanites that dwell in the mountain and in the south and in the valley. Makikita nyo dyan, mula dun hanggang sa verse 19, sunod-sunod na nakikipaglaban si Judah, at nananalo sila. Marami silang sinasakop. The Lord delivered the Canaanites and the Perizzites. They have taken the city of Jerusalem. Verse 9 to 13, verse 17 to 19. Makita natin, ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Nasasakop nila yung mga iba pang parts ng Canaan land. Kaya ito po yung maging motivation natin. God's faithfulness to His promise should motivate us to obey Him. Yung katapatan ng Diyos sa kanyang pangako ay yun yung magtulak sa atin kung bakit kailangan nating sumunod sa Panginoon. Kasi hindi naman nagkulang ang Panginoon sa kanila. Lahat ng labanan ni Judah, napagtatagumpayan nila. But then, ito yung problem. Tingnan niyo po sa verse 19. Punta tayo sa verse 19. And the Lord was with Judah, and He drave out the inhabitants of the mountain, but could not drive out the inhabitants of the valley, because they had chariots of iron. Mahanap ako ng commentary tungkol dito. Bakit ganito? Hindi na ba naging tapat ang Panginoon na nung nilabanan ni Judah yung mga taga-mountain, sabi nila, natalo nila, pero pagdating nila sa valley, hindi daw nila matalo tong mga taga-valley kasi meron silang chariots of iron. Ano ba to? Hindi na tapat ang Diyos? O mahina na ba talaga sila Judah? Mahina ba talaga ang Panginoon? And I think ito na yung fault ng tao. Hindi na nila nagawang magtiwala sa Panginoon. Hindi na sila tuluyang nakipaglaban, natakot na sila sa chariots of iron. Kaya magmula dito, tumigil na yung tagumpay nila. And tingnan nyo pa sa verse 21, sabi ng Bible, and the children of Benjamin did not drive out the Jebusites. Did not drive out. And then tingnan nyo sa verse 27. Neither did Manasseh drive out the inhabitants of Bethshean and her towns. Nakita natin si Benjamin, si Manasseh. Tingnan natin sa verse 28.
And it came to pass when Israel was strong that they put the Canaanites to tribute and did not utterly drive them out. And then sabi ng verse 29, neither did Ephraim drive out. Verse 30, neither did Zebulun drive out. Verse 31, neither did Asher drive out. Tuloy-tuloy, nakita nyo ba? Na sa halip na ang tao ay tumugon ng may pagsunod, the people respond in disobedience. Naalala nyo, nung nakikipaglaban si Joshua, napaka-imposibleng talunin lahat ng coalition of kings. Pero ang pangako ng Panginoon, labanan mo Joshua, tatalunin mo lahat. Pero nung namatay si Joshua, nung panahon na ni Judah, nagkaroon na ng fear at hindi na nila napalayas yung mga kalaban nila. Sumunod na si Benjamin, si Manasseh, si Ephraim, si Zebulun, si Asher, and Naphtali. Sa pangako ng Panginoon sa kanila, kailangan nilang i-drive out yung mga kalaban nila sa Promised Land. Alam nyo, binalikan ko yung text kung saan? In Deuteronomy chapter 7. Tingnan nyo Deuteronomy 7. Doon yung original promise. Tingnan nyo to Deuteronomy 7, 1-6. Babasahin ko po para sa inyo. Ito yung original na promise sa kanila. When the Lord thy God shall bring thee into the land, whither thou goest to possess it, and has cast out many nations before thee, the Hittites, the Girgashites, the Amorites, and the Canaanites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites, 7 nations greater and mightier than you. Sabi ng Panginoon in verse 2, and when the Lord thy God shall deliver them before you, thou shalt smite them and utterly destroy them. Thou shalt make no covenant with them, nor shew mercy unto them. Verse 3, neither shalt thou make marriages with them. Thy daughter thou shalt not give unto his son, nor his daughter shalt thou take unto thy son. And sabi ng Panginoon, bakit? For they will turn away thy son from following me, that they may serve other gods. Ano yung sinasabi ng Panginoon sa Deuteronomy 7, 1-6? Bakit kailangan nilang palayasin lahat yung mga inhabitants ng Canaan? Ito na. Present news. Ano nangyayari ngayon sa Israel? Di ba kaaway nila Palestine? Sino yung mga Palestine na yon? Sila yung mga original na nakatira sa Canaan land. At dahil hindi nila pinatay, at dahil hindi nila pinalayas, hanggang ngayon naging tinik yung Palestine sa kanila. Sila yung present-day Palestine na umaaway sa kanila ngayon, sa present-day Israel ngayon. Kung pinatay lang sana nila nung panahon ng Judges, hindi sana sila nagka-problema ngayon at hanggang ngayon sila na yung pinapatay ng Palestine. At ngayon, ang lugar ng Israel ay teritoryo na ng mga Muslim. Kung sumunod lang sana sila sa salita ng Panginoon at pinanghawakan yung pangako ng Panginoon, kasi pangako ng Panginoon yan. Kailangan nilang lumaban at kailangan nilang palayasin lahat nung nakatira doon. Why? Because they worship idols. Iba yung Diyos nila. Sa chapter 2, mapag-aaralan pa natin. Chapter 1 pa lang tayo. Gusto ko na sanang i-advance Pero sa chapter 2, makikita nyo na yung present-day Israel and Palestine, bakit nag-aaway ngayon? Kasi ito yung problem. Sabi ng Bible, neither did Ephraim, neither did Zebulun, neither did Asher, neither did Naphtali, neither did Manasseh drive out the inhabitants. Hindi nila pinalayas, hindi nila pinatay yung mga taong nakatira sa Canaan land. Ito na ngayon yung problema nila. Bakit kailangan nilang palayasin? Sabi ng Panginoon, kasi in the future, sabi niya,
yung mga anak nyo, tatalikod sa akin, sabi ng Panginoon, for they will turn away your son from following me, that they may serve other gods. Kaya, members, kinakausap ko kayo, pa-attendin natin yung mga bata dito sa church. Kasi alam niyo po kung bakit natakot ako nung napag-aralan ko tong Judges. Pagdating ng Judges, yung mga apo nila ayaw nang maglingkod sa Panginoon. Yung anak pa ni Joshua, naturuan niya. Pero yung apo niya, ayaw nang maglingkod sa Panginoon. Gusto ba natin na yung mga apo natin sumasamba sa Diyos-Diyosan? Gusto ba natin yung mga batang ito na naturuan na natin ng gospel dito, pupunta pa sa iba't mag-worship ng ibang gods? Gusto ba natin na wala nang susunod sa yapak natin? Gusto ba natin na sa atin na matatapos yung Christianity sa family natin? Payag ba kayo doon na kayo lang ang Kristiyano? Yung mga anak ninyo sa demonyo, ikaw lang sa Panginoon, payag kayo doon? Isipin nyo yung future. Isipin nyo yung nangyayari dito sa Judges. Kaya ini-encourage ko kayo, akayin natin yung dapat maakay para sa Panginoon. Kasi in the future, magiging tinik yung mga yan. Lalo na ngayon, ang hirap akayin ng mga young people na adik na sa phone. Adik na sa cellphone. Ubus na yung oras nila. Diba, mas focus sila sa cellphone nila? Kaya, negatively, ito yung magiging effect. Pero positively, bakit kailangan i-drive out? You are holy people, sabi ng Panginoon. You are special people. So ano yung point? Continued disobedience is a proof of not knowing the Lord. Makikita pa natin to in the future. Kung bakit nagdi-disobey yung mga tao sa Panginoon kasi hindi talaga sila ligtas. Yung mga taong nagpapatuloy sa pagsuway sa salita ng Panginoon, katunayan niya na hindi talaga sila naligtas. Hindi ko alam kung nasa lesson mo na yun, nandun ka na sa lesson na yun. Ano ang isang Kristiyano? Ang isang Kristiyano ay patuloy na nananampalataya. Na-discuss mo na? Patuloy na nagsisisi. So ano ang isang Kristiyano? Patuloy siyang nananampalataya. Hindi ka nananampalataya October 10, 1995. Hanggang ngayon nananampalataya ka. Hindi ka nagsisi noon. Hanggang ngayon nagsisisi ka. Kaya nga, continued disobedience is a proof of not knowing the Lord. These people committed the sin of omission. Ano yung sin of omission? A failure to do what one should do. May dapat siyang gawin pero di niya ginagawa. Failure of omission. Ito yung kasalanan dito sa Judges na dapat nilang pinalayas o pinatay o pinuksa, inubos, pinulbos. Ano pa ba? Yung mga tao dito, pero hindi nila ginawa. They omitted. Sabi ni Mark Dever, acts of omission, sins of commission follow. Ano ibig sabihin? Kapag hindi mo ginawa yung dapat mong gawin, susunod ay gagawin mo na yung hindi mo dapat gawin. Ay, hindi nyo ba? Parang rapper lang, no? Kapag hindi mo ginawa yung dapat mong gawin, ang susunod na mangyayari ay gagawin mo na yung mga hindi mo dapat gawin. Kaya sabi ni James in 4:17, therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. Marami tayong alam na dapat gawin, pero pag di mo ginawa, ito ay isang kasalanan. Kaya kung alam mo yung mga dapat mong gawin dito para sa Panginoon, para sa church, at hindi mo ginagawa, ito ay isang kasalanan. Akala natin ang kasalanan ay paggawa ng hindi tama, pero yung alam mong dapat mong ginagawa at di mo ginawa, ito pa rin ay isang kasalanan. Ngayon, ito ako hirap na hirap. How can we respond in obedience?
Paano natin hindi magagaya yung mga tao na to sa Judges? Na sa kabila ng katapatan ng Panginoon, they respond in disobedience. Hindi sila sumunod sa Panginoon. And now, in our application, alam nating Diyos ay tapat. Paano naman tayo makakasunod sa Kanya? Dito pa rin sa chapter 1, I'll give you 3 points. Number 1, this is crucial. Una dito papasok yung gospel. Hindi tayo makakatugon ng may pagsunod kung hindi talaga natin kilala ang Panginoon. Ang isang unbeliever, hindi siya makakasunod. Kasi unbeliever siya. Kaya kung unbeliever ka, kung di ka ligtas, hindi obedience yung problem mo. Ang obedience mo, kailangan mo yung gospel. Kailangan magkaroon ka ng tamang pagkaunawa why Christ came, why He died. At kailangan tumugon ka ng tamang pananampalataya. Kasi kung hindi, imposibleng makasunod. Now, there are 3 things here na makikita natin kung paano tayo makakasunod sa Panginoon. Number 1, we ask the Lord for help. Anong ginawa ng mga Israelites? Ito yung magandang ginawa nila. They prayed. The children of Israel asked the Lord, "Who shall go up for us against the Canaanites first to fight against them?" So in our application, paano tayo makakasunod? We should ask the Lord for help. Pinagpe-pray niyo po ba yung obedience niyo sa Panginoon? To be honest. Nagpe-pray ba kayo na ang prayer niyo, Lord, sana makasunod na ako sa iyo? O lagi lang natin pinagpe-pray yung mga, Lord, kailangan ko po ng ganito. Lord, kailangan ko po ng ganyan. Hindi ba natin pinagpe-pray na sana makasunod na tayo sa Diyos? Alam ng Israel yung problema nila. Kanino sila lumapit? The reason we disobey is that we do not pray and ask the Lord for help. Sabi ng Hebrews 4:16, "Let us therefore come boldly unto the throne of grace." Why? That we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Huwag kang mahiyang lumapit sa Panginoon so that makahanap ka ng biyaya ng Diyos to help you in time of need. Kung nakikita mo na hindi ka makasunod ng tama sa Panginoon, why not pray for it? Kung nakikita mo na lagi kang nagdi-disobey, kung nakikita mo na hindi mo magawa yung tama, then pray for it. Lord, hindi na kita masunod sa aspeto na to. Lord, hindi na kita masunod dito. Lord, hindi na kita masunod dito. Will you help me? Masyado bang mataas yung pride natin para humingi ng tulong sa Panginoon? So I encourage you, kung nakikita mong disobedient ka, you pray for it. Ipag-pray mo na maging masunurin ka. Ipag-pray mo na makasunod ka. Ipag-pray mo na tulungan ka ng Panginoon. Pag-pray mo. Hindi naman masamang mag-pray na humihingi ka ng tulong sa Panginoon para makasunod ka. Masama ba mag-pray? Ito pang magandang ginawa nila. Number 2. And Judah said to Simeon, his brother, "Come up with me into my lot, that we may fight against the Canaanites, and I likewise will go with you into your lot." So Simeon went with him. So how can we respond in obedience? You ask the Lord for help. Number 2,
You ask your brother for help. Sabi ni Judah, pinuntahan niya si Simeon, pwede mo ba akong tulungan? Labanan natin yung mga Canaanites. Pagkatapos ko, tutulungan naman kita. And alam niyo ba, kung pag-aaralan niyo daw po itong teritoryo ni Judah at ni Simeon, magkasama sila sa teritoryo. Mas marami yung teritoryo ni Judah kasi sa panahon yung tribe ni Simeon, kung pag-aaralan niyo po yung tribe ni Simeon, sila po yung nag-fall into idolatry, kaya lumiit yung tribe nila kasi pinarusahan sila ng Panginoon. Namamatay yung mga tao sa kanila kasi sumusuway sila sa Panginoon. Pero gayon pa man, si Judah, humingi siya ng tulong kay Simeon. At si Simeon tumulong sa kanya. Makikita nyo sa history, magkasama si Judah, yung tribe ni Judah and tribe ni Simeon. And this is the point. We need to see that we cannot fight the battle alone. Hindi mo kayang mag-isa. Kaya kung lumalaban ka sa Christian life na mag-isa ka lang, hindi ka mananalo. The enemy is too powerful para labanan mo mag-isa. Kaya ask your brother na tulungan ka. Kaya nga may church. Kaya biniligan ko yung lesson, ano yung isa sa mga corporate means of grace? Alam niyo yung corporate means? Yung church natin ay makakatulong sa atin, itinilaga ng Panginoon para tulungan tayo sa ating holiness. Ephesians chapter 4 verse 16. Hebrews chapter 3. Pinapakita yung kahalagahan ng church. Hebrews chapter 10. Pinapakita yung kahalagahan ng church kung bakit kailangan natin yung church para ma-encourage tayo and to live a holy life. Kaya kung yung church na pinupuntahan nyo, hindi kayo tinuturuan kung paano maging holy, malis na kayo. Kasi sira na yung purpose ng church na yan. We gather as a church para tayo ay maging banal sa harapan ng Panginoon. Nagkakaisa tayo, nagtutulungan tayo para maging banal tayo. Hindi para magpayabangan tayo o kung ano paman. The church exists to glorify God. The church exists for our holiness. Kaya may church. Kaya ang church hindi ito tolerate ang sin. Kaya dapat may church discipline, may proper church membership. Kasi hindi natin pwedeng i-admit yung taong namumuhay sa kasalanan. At kailangan yung church nagtutulungan kung paano tayo lalakad sa Panginoon. Yun yung church. And I hope you see na dapat ganun ang disenyo ng church natin. Nagtutulungan tayo kung paano tayo lumakad ng tama. Hindi yung nagtotolerate tayo sa isa't isa kung paano mamuhay na namumuhay sa kasalanan. Paano kung tayo yung church na hindi nagre-rebuke ng sin? Paano yung church na yon? Paano yung church na walang standard sa membership? Paano yung church na walang pakialam sa kasalanan? Anong klaseng church yung nag-e-exist na ganun? Ang church hindi paramihan ng member. Huwag tayong masilaw sa attendance. Huwag tayong masilaw sa mga facilities ng church. Huwag tayong masilaw sa ganun. Our church exists for the glory of God. Kaya para ano pa, magkakapatid tayo sa Panginoon kung di naman tayo nagtutulungan na lumakad ng tama. So yun yung magandang ginawa ni Judah dito. Si Judah, bagamat nasa kanya yung pangako ng Messiah, siya yung pinaka-leader ng tribe. Pero sabi ni Judah, will you help me? Hindi nakita ni Judah na malakas siya. Nakita ni Judah, kailangan niya yung kapatid niya. Mga kapatid, yun sana yung makita natin. Huwag mo makitang malakas ka. Sana makita mo, kailangan mo ang church. So how can we respond in obedience? We ask the Lord for help.
We ask our brother for help. Amen. Third, this is the last. Be willing to fight. Be willing to fight. Makikita niyo sa verse 8 to 11, 17 to 22. Makikita niyo salita dyan, now the children of Judah had fought against Jerusalem. And afterward, the children of Judah went down to fight against the Canaanites. Nakita niyo salitang fight, fight, fight. They are willing to fight. Si Benjamin, si Manasseh, si Ephraim, si Zebulun, si Asher, si Naphtali, si Dan, they are not willing to fight. They are not willing to fight to death. Ang sabi ng Life Application Study Bible, one of the reason bakit ayaw na nilang palayasin yung kalaban nila, they had been fighting for a long time and were tired. Ang tagal na nilang nakikipaglaban at pagod na sila. Ang dami pa nilang kalaban at di pa nila natatalo lahat. Pero sabi ng Panginoon, palayasin nyo nga silang lahat. Patayin nyo silang lahat. But they get tired. Tingin kayo sa akin, alam nyo yung Christian life? Christian life is a fight. Fight against who? Sinong kalaban nyo? Kailangan makita nyo kung sino yung enemy. Sino yung enemy nyo? Yung katabi ko. Yung kapatid ko. Kaaway ko yan eh. Kaaway ko yan. Lagi ako inaano yan eh. Kaaway ko yan kasi ano yan eh. Kaaway ko yan. Sinungaling yan. Kaaway ko yan kasi lagi ako inaano yan. Kaaway ko yan. Sino kaaway nyo? Tao? Then you're wrong. Kung nakikita mo lagi, everyday na ang kaaway mo, tao, talo ka na. Panalo na yung Diablo. Why? Because ang gusto ng Diablo, ang makita mong kaaway mo, tao, tao, tao. Ang gusto makita mo ng Diablo ay yung kaaway mo, yung kasama mo sa church. Ang dapat mong makita ang kaaway mo, Diablo. For we wrestle not against the flesh and blood, but against principalities and powers. Di ba sabi ni Paul, hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao. Our enemy is the devil. Huwag niyo pong ituring na kaaway yung kasama niyo dito sa church. Kakampiyan. You fight with me, brother. Kasama mo yan. Be willing to fight. Christian battle, spiritual battle is not an easy battle. Hinahanap ko lang yung quote kahapon kasi parang napahagingan ko lang siya sa Facebook. Our greatest enemy is not the devil. It's yourself. Yung sarili mo. And then while I was scrolling again, sakto naman, hindi ko naman sinasadya, pero it's Paul Washer. Sabi niya, nanonood ako ng preaching ni John Piper. Sabi niya, ni Dr. John Piper. And he mentioned, sabi ni John Piper, you fight for joy. You fight for your prayer. You fight for your Bible reading. Kasi hindi madali. Sino sa inyo nadadali ang magbasa ng Bible? Eh, di ko madali. Lahat pala tayo nagtaas ng kamay. Wala akong tataas ng kamay sa inyo eh. Ilan yung nagtaas ng kamay? Konti lang, di ba? Because reading the Bible is not easy. Hindi siya madali. Next week, papatunayan ko sa inyo, hindi madaling magbasa ng Bible.
walang makakapagbasa ng Judges 2. Pustahan tayo, 50 pesos. Kapag nakumpleto attendance dito na nagbasa kayo ng Bible, Judges 2, magpapalit yun ako. Belly. Belly lang. Kasi hindi madali magbasa. Sige, aminin niyo sa akin, madali magbasa ng Bible? Sinong nadadali ang mag-pray? Madali mag-pray? Ang hirap kaya mag-pray. Kung di ka nahirapan, praise the Lord. Mahirap mag-pray. Akala niyo di ako nahirapan mag-pray? Mahirap. Kasi minsan nga, pag nagpe-pray, sinasawaan nga ako sa pangalan niyo, guys. Honest. Ito na naman. Lord, di na nagbago tong taong to eh. Minsan pag nabunot mo yung pangalan, dahil may listahan ako ng mga pangalan nyo. Kapag mame-mention, minsan, ay, ano kayo pagpe-pray ko sa taong to? Hindi kasi madali mag-pray. Madaling umattend ng church? Sinong nadadalian? Kung nadadalian ka, salamat sa Panginoon. Buti na lang, hindi mo problema yan. Iba, problema yan eh. May mga taong hirap na hirap bumangon sa bed every Sunday. May mga taong nagkakasakit every Sunday. Alam mo yung lahat ng parte ng katawan mo, mararamdaman masakit. Ang sakit ng kuko ko, ayoko muna mag-church. Oh, ang sakit ng buhok ko. Lahat masakit. Kasi may mga taong hindi madaling mag-church. Kung madali sa'yo, praise the Lord, sige. Pero may mga tao talagang ganyan. Sumasakit lahat ng parte ng katawan pag Sunday. Hindi makabangon ng bed pag Sunday. Kaya sabi ni Washer, you fight for your joy. Again, kinukot niya si Piper na narinig niya. Kasi siya mismo naramdaman niya, it's not easy. Be willing to fight. Ipaglaban mo yung pagbabasa mo ng Bible, ipaglaban mo yung prayer mo, ipaglaban mo yung church attendance mo. Kaya sinasabi sa atin, our greatest enemy is not the devil, it's our flesh. It's the indwelling sin. Kaya kita nyo, kapag hirap na hirap tayo na makita yung kasalanan sa sarili natin, na kapag tayo na yung nagkakasala, ang pinipinpoint natin ibang tao. Kasi ito yung background ko, ito yung past ko. Yung pinag-aaralan ko sa counseling, sabi niya, yung mga taong to bulag sa katotohanan ng kanilang sarili, kaya ang pinipinpoint nila yung past experiences nila, yung ibang tao kung bakit sila ganyan, yung mga pinagdaanan nila, ang biniblame nila, it's outside of themselves. Di nila makita, sila yung sinful. Kaya you fight. How to obey, you fight. Spiritual battle. Ipaglaban mo yung Bible reading mo, ipaglaban mo yung prayer mo, ipaglaban mo yung church attendance mo. Ilaban mo. Be willing to fight. Masakit. Pinanganak na akong ganito. I was born this way. Hindi ko na talaga, ganito na talaga ako. Nilikha ako ni Lord na ganito. Kaya ganito na lang ako. No, you are not. That's the effect of sin. So fight. Be willing to fight. Don't give up the fight. Huwag mong gayahin sila Benjamin, Manasseh, Ephraim, Zebulun, Asher, Naphtali, Dan. Nung panahon naman ni Joshua, lagi silang panalo. Namatay si Joshua. Sino nang sinisi nila? No. Ayaw na nilang lumaban. Kaya mga kapatid, God is faithful to His promise. Respond in obedience. Hindi magkukulang sa iyo ang Panginoon. Isusupply niya lahat ng kailangan mo. Magtapat ka. Magtapat ka. Sumunod ka. Let's pray.